sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nalaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimula ni Sister Faustina Kowalska ang debusyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos sa pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, pinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak
ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nanatili sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito, at ang pinagbilan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos, dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakayakot, halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon, sila'y napipilan. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niyang walang maliw. Ang batong natakwil ng nangangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong namamasdan ay kalugod-lugod. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Putihing poo'y purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak.
Ito ang palatandaang iniibig natin ang anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at nutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na may ibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, binibigyan sa tubig at nagbubuo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binibigyan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako?
Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Ngayon po, ikalawang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito po ay pinagdiriwang natin bilang Mabathalang Awa o Divine Mercy Sunday. Dahil sa habag ng Diyos, dahil sa Kanyang mabathalang awa, kaya tayo ay patuloy na nagkakatipon-tipon at patuloy na nabubuhay para mas maranasan natin ang mabathalang awa ng Diyos. Pero siyempre, sa bawat karanasan na atin pong na nakakasalamo o nararanasan mismo sa Diyos, ito ay may matinding hamon para sa ating lahat. Panghawakan natin na kahit ano pa ang ginawa natin, kahit ano pang kasalanan ang nagagawa natin, tayo po ay handang patawarin ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos bago pa man tayo magsalita, bago pa man tayo humingi ng tawad sa Kanya. Pinatawad niya na tayo dahil siya ay mayroong walang hanggang awa sa atin. Okay na po ba? Malinaw? Okay. Para lang mas maintindihan natin, kasi tayo din mismo, dumadaan tayo sa isang proseso na kung saan tayo ay nahihirapang magpatawad. Minsan tanong na natin yun, di ba? No? Father, ang hirap magpatawad, Father. Tingnan natin. Kasi nga, kapag ang isang tao labis na nasaktan, ang mas nagkikling siya doon sa sakit kesa doon sa pagmamahal. Natatabunan yung pagmamahal, kabutihan, ng sama ng loob at kasamaan. At yun yung mas nakikita natin. Okay, balikan natin ulit. Ang sabi po sa ating ebanghelyo, habang nagkakatipon-tipon ang mga alagad, nakapinid ang mga pinto, kasi nga nagtatago sila. At doon ay dala-dala nila yung bigat ng kalooban na itong kanilang tinatawag na Panginoon na tumanggap sa kanila, tinawag silang mga kapatid, tinawag silang mga kaibigan, at talagang inopen up ni Jesus yung kanyang sarili sa kanila dahil nga sila ay kaibigan nila. Pero yung mga alagad, hindi nila napanindigan yung friendship nila. Natakot sila, nagtago, nung hulihin si Kristo, talagang lahat sila nawala din. Nawala yung tapang nila. Kaya dala-dala nila yung bakit nila nagawa ito sa napakabait na tao na umunawa at tumanggap sa kanila nung lalo tigit nung wala nang umuunawa sa kanila. Okay, so ito na. Nagpakita si Jesus sa kanila. At ano ang sabi ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Yung tao yung tao, yung kaibigan, na niloko, trinaydor, binenta, ano ba, iniwan sa ere. Siya yung lumapit sa mga alagad at siya yung nagsabing, uy, bati na tayo. Peace be with you. Di ba? Ang sakit kaya nung ginawa ng mga alagad sa kanya. Niloko iniwan sa ere. Ikinahiya pa. Pero, kaya nga, bakit mabathalang awa?
Dahil ito, kung sino pa yung nasaktan, kung sino pa yung naloko o niloko, siya pa yung naglakas loob, yung nag-take ng initiative na makipagbati. Yung sabihin na, uy, okay na, bati na tayo. Kaya nga, di ba, 3 beses nating narinig sa Ebanghelyong ito na sinasabi ni Kristo, sumainyo ang kapayapaan. Hindi siya yung nagpakita siya, hindi, yun lang ang lumabas, di ba, sa bibig ni Kristo. Nung bigla siya magsalita, sumainyo ang kapayapaan. Walang sinabi at hindi sinabi na mga walang iya kayo, ang kakapal ng mukha nyo, nasaan kayo nung kailangan ko kayo? Sabi nyo, di nyo ako iiwan. Bakit ganyan ang ginawa nyo sa akin? Matapos ko kayong tanggapin, matapos ko kayong pakainin, turuan, walang panunumbat. Hindi na sinumbat at hindi na binalikan ni Jesus kung ano yung ginawa sa kanya. Kasi, di ba, ayun yung isang bagay na kailangan natin matutunan. Bakit tayo nahihirapang magpatawad? Kasi hindi talaga natin kinakalimutan kung ano ang ginawa sa atin. At paulit-ulit natin itong sinasabi, paulit-ulit nating binabalikan, kaya nahihirapan tayong magpatawad. Niloko ko pinagpalit ako iniwan ako Kaya, magpapakita tayo, hindi para makipagbati, kundi para maghiganti. Nasabihin natin, tikman ninyo ang ganti ng api. Kaya, walang tigil ng cycle ng away dito, away doon. Sama ng loob dito, pasa dyan. Kay Kristo, tinapos niya na yan. Kaya nga, para bang, hirap Pero, kung gusto mo talagang mag-move on, hindi paglayo ang solusyon. Kasi lumayo ka man ng lumayo, kung dala-dala mo yung sama ng loob mo doon sa ibang taong nakasakit sa iyo, hindi ka makaka-move on. Kaya nga, di ba? Maganda. Sa unang pagbasa, dinidescribe yung mga alagad na nagsasama-sama, kumakain sila, masaya sila. Ngayon, sa panahon natin, nahihirapang magsama-sama at gustong-gusto na nating matapos yung community quarantine na ito kasi nga nahihirapan tayong magsama-sama sa isang bubong dahil may mga samaan ng loob, may mga hinanakit na nakabaon dyan sa ating dibdib. At yung mga ginawa nandyan sa utak natin, nasa isipan natin at hindi maalis-alis. Kaya sana matapos na yung community quarantine na ito para makalabas na tayo, magkanya-kanya na naman tayo ng buhay. Kaya lang, sabi nga, kailan mo haharapin? Ilang taon na Kailan mo haharapin? O ngayon, sa ikalawang pagbasa, ang sabi sa sulat ni Apostol San Pedro, ito yung sasagot doon sa, bakit ako? Bakit ako ang niloko? Mabait naman ako. Ano bang mga dialect natin dyan? Ano bang mga lingwahe natin? Naging tapat naman ako. Bakit ako? Ay, yung ibang na nagkasakit. Bakit ang dami namang masasamang tao? Bakit hindi sila ang nagka-virus? Bakit siya? Napakabuti niya. Bakit yung tatay mo, kapatid mo, kaibigan, bakit sila yung namatay? Ang sagot, dito sa ikalawang pagbasa, kailangan magdanas muna ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon
katulad ng ginto, pinararaan ito sa apoy para maging dalisay. Gaano kasakit yung naranasan mo? Iyon yung paraan para maging mas lumabas yung tunay na ikaw. Kaya lang nga, sabi ko, natatabunan kasi ng galit, sama ng loob, at paghihiganti ang ating mga puso, kaya hindi tayo makausad. Ngayon, ang daming galit sa mundo na hindi naman natin kailangan magalit sa ibang tao. Minsan, maiisip mo rin, alam nyo, huwag nyo nang murahin yung president natin, yung pangulo natin, no? Huwag na kayo magalit. Hindi naman yan gustong magkaroon tayo ng virus. Parang lahat, karamihan o maraming, isinisisi sa pangulo yung pandemic na ito. Buong mundo nga ay. Di lahat ng presidente, prime minister, hari, di lahat sila dapat sisihin. Kaya lang, hindi nga ganun dapat. Minsan, gusto rin natin magalit, di ba? Kasi ang lakas ng loob natin mag-demand. Nasaan na yung 8,000? Nasaan na yung 5,000? 5,000. Nung binigay naman, pinangsabong, pinambili ng droga. Pero, hinahamon tayo di ba? Ano ba, mas magagalit ba tayo o mas papakinggan natin yung mensahe ni Kristo na huwag galit. Peace. Peace, man. Di ba? Not war. Baka nga isa ito sa dahilan ng Diyos na, sige, hintay muna. Susubukin pa natin kayo kung ano bang papasukin ninyo. Gera ba o patungo tayo sa kapayapaan? Hindi madali ito Pero kung pairalin natin yung sama ng loob, galit, puot, o kung ano pa man, walang mangyayari. Pero lahat po tayo, ibabalik ko doon sa lahat tayo, dahil sa mabathalang awa ng Diyos, lahat tayo inunawa niya, lahat tayo pinapatawad niya. Nawa, tanggapin natin yun. Tanggapin natin na kaya tayong patawarin ng Diyos para nang sa ganon, magawa rin natin magpatawad doon sa mga taong matindi yung ginawa sa atin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, nalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinapos sa krus, namatay niling. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mamuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu
Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangangatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento nawa ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. May padamanawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at kadakilaang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Nawa magkaroon ng agarang dunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumin na ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ang inyo po mga panalangin ng lahat ng mga nanonood sa Facebook Live at sa lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa harap ng altar, mga pagpapalang nagmula sa iyo, Ama. Pasasalamat sa biyayang natanggap, pagpupuri sa iyong harapan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na iyong sambayanan, upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noong sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus,
ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan, sana, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong sambahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kahayapan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magpasalamat kayo sa Panginoon. Butihin siya, kaniyang gawain walang hanggan. Sabihin ng sambayanan ng Israel, walang hanggan kanyang awa. Ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Kanang kamay ng sa aking humango, ang bisig niya sa akin ang tagapagtanggol. Ako'y hindi mapapahamak kailanman. Ipahayag ko luwalhati niya. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng Pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin ninyo ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, lingapin mo ang iyong mga angkan, pakundangan sa pag-ibig na Jesucristo na hindi tumangging magdusa sa kamay ng mga makasalanan. Kahit sa krus, siya'y mamatay. At ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.